After, ayun, oo nga, ganun. Baka ganun. Oo, ganun. Ay, minsan ako, pag ganun, ako, di ba may phone ako sa, siyempre, pag jebs ka, magpo-phone ka, di ba? Oo, Ganun. siyempre, para Tapos, malibang ka naman. diretso mo na shower yun, yung phone mo nasa gilid lang. Yes. Parang ganyan, di ba? Minsan, pagka-shower ako, bigla akong may naisip. Chat ko ngayon yun, ino-notes ko. Basang-basa yung kamay ko habang nag-notes. Tapos lang magugas ng puwet na. Kasi parang hindi, kasi dun lumabas eh. Di, Oo, note mo totoo. na, di ba? Oo. Okay, sige. So going back, I have another question. Nanggaling din sa ating mga audience. Saan nagko-comment? May Kung mga comments. comment, pinadala ng mga Live stream, audience natin. Wow. So ang tanong nila, do you ever felt burned out? All the time. All the time. Yes. So normal na tao naman tayo, yes. Napapagod at napapagod, no? Pero syempre, of course, if you ever felt burnt out, what's your recovery process? So one of my previous podcasts kasi na nandito, I talk about recovery na we have to have that kind of recovery process na alam mo, napagod ka. Kailangan may recovery period ka. So hindi pwedeng tuloy-tuloy yung grind at saka hustle. There should be a resting period where you can actually take time to replenish yourself. Kasi, again, your greatest asset is yung sarili mo. Pag naubos ka, wala ka na ilalabas. Na-drain ka na, no? So, ano yung replenishment or recovery process? Sige, ikaw muna doon. Yeah, so, nabasa ko to sa Reddit post kung paano and tinry ko siya, and so far naman nag-work sa akin, we can call it a hack. Una, ang ginagawa ko kapag na-burnout is gym talaga. Okay. Gym. Kasi nalalabas ko yung creativity ko sa gym, nagkakaisip ako, tapos focus lang sa workout. Yung body talaga pinapagalaw ko. Lakad, cardio, tapos weightlifting. Pangalawa is, one of the reasons din kung bakit ako bumili ng laptop is outside environment. Change the environment talaga. So, socialize with friends sa outside cafe, punta kayo sa cafe, and makipag-usap kayo sa mga nyo for ideas talaga. So yun yung two main hacks ko talaga kapag nababurnt out ako. And almost always after ng gym or ng labas ng socialize, like ready to go back to work na talaga ako. Alright. Kayo guys, like ano yung Nice. recovery period? Nab. Ako siguro one quote na nabasa ko rin is rest how you hustle. So most of the time, di ba, ini-equalize dapat natin yung the way we hustle and also the way we rest. How much time we rest. So sa akin, mostly is being one with the nature. So nag-hike ako. O, nakikita ko nga yung mga ano mo. Nag-hike, nag-swim sa mga falls, ganyan. Kasi doon ako mas na-energize and bumabalik yung creativity, yung energy, no? Tsaka yung grinding motivators ko. So I think being one with the nature is the best tip I could give. Nice. Magandang recovery process. Ikaw, bro. Ako, bro, may mga mini burnout kasi, di ba? Parang, Oo. and usually, pag nakikita ko yung sarili ko, pagod physically yung, yung reason, parang ganon. So, yung mga mini burnout, mga simpleng Mobile Legends, mga ganon, okay na ako nun. Pareho tayo. Diba? Parang isang rank game or minsan dalawa. Hanggat di sisitahin ng asawa, hindi tatapos, di ba? Parang Hanggang di napapansin. So, yeah, mga ganon, Mobile Legends. Pero yung hardcore na burnout, na usually dahil sa pagod, physically, food trip. Parang after ng project or after kong ma-accomplish yung mga bagay-bagay, kakain talaga kami sa labas ng team or ng mag-asawa, ganyan. So, ganon. Kahit lang, medyo malapit lang, basta parang na-feel ko lang na lumabas ako ng bahay para kumain, parang ganon. So, ganon, food trip, tsaka laro. Okay. Same. Parang masarap mag-food trip pagkatapos na ito. Oh, pwede. no. Why not? Pwede. Sige. So, at least alam natin may recovery process kasi very important yun. No? Sobra importante. Napaka-importante niya. Parang hindi siya, non-negotiable siya to be honest. May sinabi si Nab, sabi mo, rest how you hustle. Yeah. Oo, ang ganda nun. Diba? Parang kung gaano ka bigat yung level ng hustle mo. Dapat ganun din yung replenishment system mo eh. Oo, ganun. Tama.
Tapos yung misis ko, ganun, alam na alam niya. Parang solid yung pinagdaanan natin. Ngayon na, anong steak yung Deserve natin to. Ano yung deserve natin Ilang after pizza this? to? Meron mga Rewarding, ganyan yan, no? totoo. Pero minsan nakakatawa yung, minsan kasi may experience natin na nagigilty tayo, yung magpahinga. Meron ba kayong na-feel na gano'n before na parang hindi pwedeng hindi nagpapahinga ako nakaka-guilty eh. Pero in reality, it's not supposed to be that way eh. It should be a part of your hustle. Actually, yung rest. Kasi if you don't recover, pag na-burnout ka, mas lalo kang magiging less productive. Mas lalo kang magiging lesser chance to actually become more successful kasi naubos ka eh. No? So with that thought, dahil nasa creativity tayo, ito sabi rin to ng audience natin kanina Sabi habang ng mga break time. nag-comments. Mga Sabi pala comments, nila, no? Sabi nila, so how do you actually replenish yung creative juice nyo? Parang nabanggit naman ni Dom, nag-workout siya para mas mag-go back yung creative niya. Pero baka meron pa kayong other ways. Siguro ako muna nag-start. Kasi Nab. Nasa ad space pa rin ako, advertising space. So, campaigns, doing media buying, ganyan. So, sa akin, I have to look sa mga spaces na may mga ads. So, everywhere kasi, like billboards, ayan, both sa on-screen tsaka outside the screen. Billboards tsaka sa grocery stores. So, syempre may mga package designs doon. So, kapag nakakita ko ng mga those kinds of designs, mas nakikita ko and na-inspire ako so kung anong pwede kong gawin sa mga designs at pwedeng gawin ng team members namin. So, I think getting inspiration from outside your skin could also be a thing. Nice. Okay. Ikaw, Eb. Ako, bro, pagka feeling ko nawawalan ako ng naiisip, may tao talaga yung kinakausap ko. I mean, parang, for example, last time, naalala ko yung tropa ko dahil parang siya nasa call center din, parang ganun. Kailangan ng study about doon. So, tinanong ko siya, as in, out of nowhere, men, anong ginagawa mo? Parang, basta ini-interview ko siya. So, kasi nauubusan ako ng mga bagay-bagay. Parang kahit na i-google ko or what, or chat GPT hirap ko, parang hindi lumalabas. Oo. So, kumakausap ako ng tao pag ganun. Wow. Ganun din sa ibang projects. Pag kailangan ng engineers, kakausap ako ng engineer, mga ganun. Tapos, quick call lang. Mga ganung klase. Kasi sa way ko, yun nga, paano ko ilalabas yung kumpiyansa ng mga tao na yon, mga ganun. So, kumakausap ako ng mga tao. Yun yung way. Okay. Nice. So, sa kanya, going out of your screen, looking around mga advertising, kay people person naman, finding resource people to actually get some creativities. Sa'yo, Dom, ganun. Yeah, Meron ka ba gym. i-add? Pero meron pa, in terms naman sa creative juices, let's say sa day lang talaga, is ligo and tulog talaga. Hindi ko, ewan ko like pag naliligo and tulog talaga. Okay, Jimmy Jeps. Oo, legit. Totoo. Pag Jeps, Oo, men. Totoo. Hindi, yun, underrated talaga. I mean, totoo yan. Legit. Totoo. Talaga. After, ayun, oo nga, ganun. Baka ganun. Oo, ganun. Ay, minsan na ako, pag ganun, ako, di ba may phone ako sa, siyempre, pag Jeps ka, magpo-phone ka, di ba? Oo, ganun? syempre, para Tapos, malibang ka pag naman. diretso mo na shower yun, yung phone mo nasa gilid lang. Yes. Parang ganyan, di ba? Minsan, pagka shower ako, bigla akong may naisip. Chat ko ngayon yun, ino-notes ko. Basang-basa yung kamay ko habang nag-notes. Tapos lang magugas ng pet na. Kasi parang hindi, kasi dun lumabas eh. Di, Oo, note mo totoo. na, di ba? Oo. Ako, very true. No, I mean, siguro, ganun talaga pag creative person, you will agree me on this. Napaka-random minsan tumutok ng idea. Yes. Driving, habang nagda-drive ka. Oo. Ako ganun, pagka may na nagda-drive. Minsan, dalawa kami ng misis ko nagda-drive ako. Tapos, may naisip ako bigla. Papaalam ako kay Job. Misis ko nga, babe, park lang ako mga 10 minutes. May susulat lang ako. So, park ako gasolinahan. Sulat-sulat akong ganyan. Tapos, balik back to driving na uli. Kasi lumabas eh. Hindi ko na yun maaalala after eh. May tawag sa ad space, sa advertising industry noon. Tawag doon is kislot. Ano? Kislot. Ano yan? Kislot? So, spark of ideas. Kislot? Kislot. So, may mga ganong moments May ibig sabihin yung kislot or kislot. Parang, Wala naman. Walang mnemonic. Hindi siya mnemonic. Ganun. So, parang, hindi ko sure kung saan yung etymological nun. Pero, kislot lang yung tinawag ng advertising industry na
parang sa ad space kasi 'di ba may big ideas. So yung big ideas yun yung magiging tagline ng buong campaign, ganyan. So Tsaka strategic na siya. Yes, Parang strategic. napalanuhan na siya ng matagal. galing siya sa research, Oo. tapos biglang gagawa sa strategy rin. Lahat naka-anchor doon. So yung big idea, bago mo siya maisip, kailangan mo na mag-dive deep, ganyan. Then, pag alam na lahat, saka mo maisip yung kislot na yun. Which is yung, saka lalabas yung kislot. Parang light bulb moment. Yes, yung Ganun. light bulb moment. Ang dami kong ganun din eh. Kasi ako, copywriter ako, no? So, sulat talaga. No? And minsan talaga mauubusan ka talaga eh. Kahit pag mag-chat GPT ka dyan, parang babasahin mo yung sinabi ng chat GPT. Parang hindi ito yung gusto ko eh. Hindi ito yung hinahanap ng utak ko. Parang kailangan may mag-align na even the right words, triggering words, or triggering image. Bigla na lang magkakaroon ng kislot, no? Yung parang gano'n na, nakita ko, tapos parang biglang puputok na yung idea mo. Ako nga, ito, napaka-weird, no? Minsan napapanaginipan ko pa. Uy, Nagigising ako dapat para lang isulat siya. Oo, meron akong gano'n. naranasan ko rin yun, kuya. Oo, na parang feeling ko, hindi ako makakabalik sa tulog unless isulat ko siya. Meron akong gano'n. Napaka-weird. So, ikaw rin, Mga experience mo random yun? moments po. Sa akin naman, may binubuo po kasi ako isang parang tech startup din siya. Tapos yung name na yun, hindi ko po talaga maisip. Like kami nila, Kuya Ladga, hindi namin maisip kung ano yung magiging name. So pagkagising ko po, naisip ko, tapos tinype ko siya sa notes. Tapos, ayun na, parang ang random kasi hindi ko talaga siya naisip, hindi ako na-expose sa ganong words and anything. Tapos biglang yun na yung lumabas na name na yun. So sabi ko, wow, sorry. Ang random moments, yun pa talaga yung nagbibigay sa'yo ng biggest idea. So, buhay mo. Kaya, Exactly. Ikaw may gano'n ka moment, bro. Sa panaginip din, di naman. Ako meron Usually ako nga, yung usually pinaka-latest na startup na naisip ko. Gawa siya ng panaginip. Siguro dahil kasi related siya sa ginagawa kong work, no? Pero it's an events startup kasi na hindi ako makatulog. Kailangan ko na siyang buuin yung pitch deck ko. So, overnight nagawa ko yung pitch deck na yun. Dahil lang sa kislot na yan. So, natulog, tapos lumabas yung idea. Oo, parang nabuo yung ideas nung gabing lang na yun. Parang biglaan, kailangan ko siyang isulat. Hindi pwedeng hindi ko siya may document. Parang hindi ako makakatulog. Parang gano'n. So, may mga gano'n akong chances. moments ba kayo? Hindi talaga kayo nakakatulog ever kasi ang daming pumapasok Ay, ng oo, mga totoo. ideas. Yung Meron mga ganyan. Ang ginagawa ko pa naman pag ganyan, na sobrang dami, dinidistract ko na yung sarili ko. So, kailangan mag-ML na ako. Oo. Gako rin ganun. Oo, para kasi minsan nakakapagod siya. Para Nakakapagod siya. ma-empty uli yung utak mo, creativities, yung mga yung ganyan. ideas. Minsan kasi nakakapagod hindi talaga siya. siya unlimited ever. Oo. Kahit Meron creative ka. bukod sa, di ba, kabaligtaran siya ng creative, nauubos yung creative juice. Minsan naman, pag umu-overflow naman, minsan nakakapagod din. Oo. Overwhelming din. Overwhelming din siya na minsan parang kailangan ko ba talagang gawin to lahat or parang kailangan ko ba siyang implement? Tsaka, I think, bro, nakakatulong yung deadline. Para Oo. Diba? Yeah. Parang ako ganun eh. Kailangan na to bukas. So, hindi pwedeng wala kang maisip eh. Kailangan Oo. may lalabas. Oo, Ganun. tama. So, nakakatulong din yung deadline minsan eh. May moments po ba kayo? Sorry. Oh, May moments sige. po ba kayo parang kinakausap niyo yung sarili niyo? Ganun. Ay, ako May madalas. times. Ako may Madalas. times ako ganun. Madalas talaga ako. So may mga positive affirmations din ba kayo everyday? Kasi yung sa akin, share ko na lang. Although alam ko kasing hindi ako yung parang most intelligent sa room namin before. Ang like ko lang motivator is top 1 sinabi. Parang yun lang yung sinasabi ko sa sarili. Parang ang galing-galing mo nabe, ganun. Pero kung may mga moments na feel mo, hindi mo kaya itong gawin, ganun. So may mga affirmations ako sinasabi sa sarili ko habang naguhugas, habang nag-work. Sobrang galing mo, ginagawa yung sarili. Oo, talaga. Di ba, parang hindi ko na kailangan maghintay ng other people to tell it to me. Parang ako na mismo. So, personal affirmation siya. Parang positive affirmations. Positive. Kaya hindi ko sure if nararanasan niyo dito siya or baliw ako. Hindi. Parang ikaw muna, Ikev. Sige. Ako ibang way. parang For feeling example, iba rin sa imbis akin. na sabihin ko, magaling ka, Eb. Imbis na ganon, imbis na magaling ka, Eb, parang sinasabi ko, nagawa mo nga yung project nung nakaraan eh. Yan. Mga Ganyan ganon. din sa akin. Ganong klase. Ibig sabihin, ano na yon? Parang ibig sabihin nun, magaling ako. Parang gano'n na rin. Hindi lang direct. No? Ako, I also usually parang nagka-question ko rin minsan, parang gaslighting, na parang kailangan mong In a i-gaslight positive yung sarili way. mo na in a way na para magawa mo yung bagay. So, siguro sa akin, almost same kay Eb. Hindi ko pa rin kaya sabihin yung sarili ko na magaling ako. I always kasi make myself na marami ka pang kailangan matutunan. You're still far away from what you want or the Yes. standard. Pero, malayo ka na. Parating ganon. So, kung malayo ka na, ibig sabihin may ginawa ka para to get there. So,
itong gagawin mo to na next step mo na dapat gawin, pag ginawa mo yan, mas better ka na ngayon sa kung sino ka ngayon. So parang ganun sa akin. Hindi ko pa rin kaya na magaling ka, Sean. Ganun. Siguro, ano lang, Parang siguro, egoistic lang. personal hindi. Siguro, dahil sa generation din namin na hindi kami sanay na dapat magyabang. Parang ganun yung concept niya na nagyayabang ka. No? Pero feeling ko, dapat ma-change na rin yun. No? Na, Pero ako sa isip-isip ko, alam ko naman. parang alam mo naman deep inside na pinupuri mo yung sarili mo. Ang galing ka. Pero ayaw mo yung iba yung magsabi. Yes. Parang ganun. Or, Sa akin naman po, parang private lang din naman siya. So, confidential na, galing-galing mo talaga. Pero pag inana naman yung sa ibang tao, ano rin, humble tao, gano'n. Pero sinasabi ko lang na, ang galing-galing mo, ganyan, kaya mo itong gawin. Nagawa mo nito dati, ganyan. So, nag-work po siya for like how many years din for me. And hindi ka naman po siya complete. Pero okay yan. If it's really working, why not? Diba? Why stop it? Ikaw do, may gano'n ka ba? Hindi ko alam kung pasok to, pero kasi yung iniisip ko, sinasabi ko sa sarili ko, ano ba yan? Yun lang ginagawa mo? Parang pa-down, do like, more. hanggang dun lang ba? Ikaw, Dom? Ano ba yan? Ayusin mo nga. Parang, Oo, yeah. bino-voice out mo. May ganun hindi nga si ko Dom. binubasa. Sa isip lang. Tutak lang, Like, ano ba yan, Dom? Kulang pa. Ayusin mo. Sige. Ganyan. Parang dinadam ko sarili ko. Ikaw bino-voice out mo, di ba? Sinasabi Habang mo. nasa vocal. laptop ako, gano'n. Ako bino-voice out ko rin. Yun nga, yung parang nagawa ko nga nakaraan eh. Yung mga ganun. Oo, kasi may mga ganun talaga tayong point na panghihinaan ka na loob eh. Yes. Lalo na kapag maraming setbacks, Kasi bro, wala namang ibang magtatayo sa'yo eh. sarili mo lang talaga. To be honest. Wala mag-motivate sa sarili mo. Oo. Well, totoo yun talaga. Kaya nga sabi ko yung simula pa lang natin, sarili mo competition mo eh. Kasi talagang sarili mo lang din ang magtutulong din sa'yo. Personally, kahit pa sabihin natin may external factors na may team members ka na kahit pag gaano karaming team members mo dyan, kahit pa i-delegate mo lahat ng trabaho, pero yung growth mo is your personal responsibility. And the way you actually think about yourself is your personal responsibility and accountability pa rin. Na kung you will think of yourself low, maging low ka talaga. No? Lalo na sa creative industry, ang taas ng competition dito. To be honest, mataas ang competition sa creative industry kasi maraming magaling. Pero bakit magtataka ka? May mga hindi naman sobrang galing pero sila yung may better opportunities. Meron silang better career standing. Kasi mataas yung kumaga self-confidence nila to actually make themselves better. No? Yes, actually, sinishare ko rin po yun sa previous din ng mga podcast tsaka sa speaks na I think first off talaga is self-awareness. Dun talaga tayo mag-i-start na whatever skill that you want to achieve or you want to instill in yourself, you really have to be first self-aware. So ano yung strengths mo, saan ka hindi magaling, ano yung mga kaya mo pang gawin. So I think self-awareness is the most important thing. Good thing na na-mention mo yan kasi that will be our last question. No? So, ang last question natin is about, of course, self-awareness. And part of having self-awareness, since this is a Hustle with Ikigai podcast, no, I'd like to know, no. So, a question here is, ayan, how important it is to know your why, yung Ikigai nyo, when you're in a creative freelance industry or in life in general, no? So, how it's important for you to know your why. Or sabihin natin your purpose in whatever you do. No? So, sino gusto mauna? Parang, anong tanong, no? Parang Lalim. Medyo, malalim. medyo malalim na siya. Pero kasi, whatever we talk about kanina, guys, no, is all about leading to this one. Na kung mapapansin nyo, yung struggles, Sige, passion, patagalin mo pa story. para mag-isip pa kami. More time. Sige, pero ako siguro mag-share lang very quick why important to know your why, your ikigai, your purpose in the things that you're doing is yun yung maging anchor nyo. Yun kasi yung magiging anchor natin pag dumating yung struggles. Pag dumating yung time na question natin para pa ba sa akin to? Or napapagod na ako, bakit pa ako magpapatuloy? Why should I stick with this? No? All these things, or pag naging successful ka na, no? Ano yung magmamatter or mag-anchor sa'yo deeply to live a life that's purposely driven? Yung parang, alam mo, sabi nga ni Evan, parang nagtatrabaho ka na lang, pero you feel that kind of comfort already. Yes. Na wala nang friction. May frictions man, pero part na lang siya na lang ng growth, ng
ng growth process mo. Pero yung friction na say na parang everyday tatanungin mo yung sarili mo, bakit ko ba ginagawa to? Napapagod na ako. Bakit ko pa gustong gawin to? Yung mga ganong bagay. If clear sa inyo yung why nyo, you will always have that, yung babangon ka sa umaga na alam mo yung rason bakit ka babangon. Nescafe. Sponsor. Baka naman. Baka naman. No, pero bakit ka babangon every time you woke up, no? And why would you consider waking up pa rin despite knowing na may kailangan gawin, no? And bakit mo siya kailangan gawin? So yun yung for me, no? Bakit importante na kailangan alam mo yung why mo? Nakapag-isip na ba kayo? Sige pa. Ikaw, Yun yung sagot ko eh. Ano ka lang sa akin. Pinauna niyo ako eh. Buti sinabi mo na. Buti na yun. Baka may ma-add kayo. Hindi, sa akin yung syempre may mga bigger why and may mga smaller why. Pagdating dun sa mga smaller why, like for example, in my case, directing a project or directing a shoot, napaka-importante na alam ko yung numbers na i-hit, mga ganyan, dahil sa gagawing project, para ayun yung maging reason ba't natin to gagalingan. Parang ganon. So, yun, kunyari, dun sa project, ito yung gagawin kasi ganito yung ina-achieve. Kaya ganyan yung shot kasi ganito yung ano. So, mga ganong klaseng mini-wise. Totoo. And yung pag-interact ko rin sa mga tao, gets ko yung dahilan niya, bakit siya nag-work dito. So, ganito yung pakikitungo ko sa kanya. Like, for example, ayaw na itong, gusto lang na ito ng pera, parang ganyan. So, yun yung dahilan niya kung ba't mag-work siya, mga ganyan. So, yung pakikisama ko sa kanya towards doon sa kung ano yung dahilan niya, bakit siya, parang ganon. So, yun, yung mga mini-whys. Pero yun nga, yung bigger why, kasi depende naman yan sa status ng buhay natin para maging dahilan. Para pagkuhanan ng dahilan. Parang for example, nandun sa, ako may mga moment ako na kailangan ko ng pera. So, ayun yung reason kung ba't ko gagawin to. May mga moment ako na gusto kong, kasi for example, may time na papakasal kami ng asawa ko, parang ganyan, gusto kong maging bongga yung kasal, mga ganyan. So, yun yung main reason kung bakit ako mag-accept ng maraming project, magtatrabaho ng maraming project, parang ganun, para ma-achieve ko yung kasal nga na yun, parang ganun. So, ayun, ako hindi naman sobrang laki nung reason. Parang may mga mini reason lang ako na pag na-achieve ko, okay, next na tayo. Parang gano'n. So, and usually naman, mga yun, yung mga material na bagay. Usually gano'n eh. Mm-mm. Na magandang laging nakatatak sa'yo kasi para alam mong meron kang alam mong ginawa mo yung best mo kasi na-achieve mo nga. Parang gano'n. So yun yung importante na parang magiging reward sa atin yung ginagawa nating hustle. Nice. Sige. Kayo. Ay, ako. Siguro if may mini why si Kuya Eb, sa akin naman po siguro categories of whys. So sa akin may category ako na number 1, why for family, why for myself, tsaka why for the people that I'm helping. So siguro nasa umbrella sila ng isang biggest why ko is I just want to live the life that I want. So yun lang po siguro. So yun yung biggest why ko, and may mga different categories of that why. And I'm doing this for my family. I'm doing this for the future that I would want to have in the future. Tapos with my partner and the family that I would want to build. And siguro sa number 3, I also want to create a lasting impact before I die. So, ayun din po siguro yung isa sa mga categories of whys. Okay. Sige. Thank you. Babalikan ko yung mga sinabi niyo. Dom. Yeah, si Eb, mini why, si Nab, categories of why. Sa akin naman, single why. Wow. Single why kasi kapag tinanong niyo ako na bakit mo to ginagawa, Dom? Like,
what gets you up in the morning? Bakit ka gumigising para gawin yung mga ginagawa mo? And ang sinasagot ko lang talaga sa isip ko, sinasagot ko sa nila is, kasi what else is there? Like, ano pa bang gagawin ko dapat? Like, what else is there to do to not do what I'm doing today? Kasi, if you think about it really, ginagawa natin yung mga ginagawa natin bagay kasi this is what we're supposed to do. This is our purpose. This is our inner thoughts na sinasabi na ito yung dapat mong gawin. Kasi kung di mo yung ginagawa, ano pa ba gagawin natin? Like, mag-doom scroll, gumawa na ibang bagay na hindi align sa vision natin, sa purpose natin. So, yun lang talaga. Like, bakit mo ginagawa to? Because what else is there to do? Ayun. Nice. So parang ito na yun eh. Yung, for example, Elon Musk or yung mga great people ng generation natin or ng previous generations, no, na they won't be that person if they don't know their purpose. Parang hindi magkakaroon ng Tesla kung hindi dahil kay Elon Musk. Hindi magkakaroon ng Microsoft kung hindi dahil kay Bill Gates. So, we have to actually know that thing para malaman natin ano ba yung purpose natin. Small or big. Even small Magandang or big. meron. No matter what, di ba? Pero that is a clear definition of our why. Na, alam mo, for example, ang role mo lang sa family mo lang talaga, kung walang EBFAR dun sa family mo, sino? Sabi nga nila. And yun yung purpose mo. Yun yung main role mo for living that being. Yung being mo, na yun yung purpose mo. So, ang hirap kasi nun if we're going to look for validations from the outside. No? Kailangan nanggagaling siya within. Kaya yung why natin, of course, pwede natin sabihin na, ang why ko kasi gusto kong yumaman yung family ko para they can experience a comfortable living, gano'n. Pero it's still external. At the end of the day, what if, marami pwede mangyari. Pero yung purpose mo, are you really fulfilling it because it is who you are meant to be? 'Di ba? Yung purpose mo ba na serve mo bilang ikaw, hindi bilang dahil yun yung binigay sa'yo ng environment mo. Na dapat maging provider ka kasi yun yung parang yun yung binigay sa'yo yung trabaho mo. O ikaw yung dapat breadwinner kasi breadwinner ka, dapat ikaw mag-sustain sa family. No? Pero in reality, ano ba yung purpose mo sa buhay? Yung single or yung deeper inner why would you want to be that person? Or mayroon kang pinupursue na goal? Kasi if we don't know that, to be honest, ang hirap eh. To be honest, mahirap talaga mag-push through. No? And, alam mo yung parang kung kung sa barko, madali kang lumubog kapag hindi clear yung anchor mo, yung core, hindi solid. Na every time na hampasin ka ng malakas na alon, tatabingi ka or pwede kang bumagsak. Pero if clear yung anchor mo, yung core mo, naka-anchor ka doon sa core mo, na why mo, everything that happens, maisip mo may reason to. So for me, yun yung reason why we should be able to actually understand yung why natin. Kasi madali magsabi ito yung gusto, ito yung ginusto mo na, or ito yung gusto ng pamilya mo para sa'yo. Pero yung gusto mo, or yung ikaw mismo, parang ang hirap nun mismo eh. Minsan natatabunan natin kasi nga out of necessity, out of culture, tradition, responsibility na lang, nawawalan na yung totoong ikaw. No? Pero if you actually realize na kapag nakita mo yung totoong ikaw, mas magiging better yung circumstances para sa'yo. So, yeah, yun yung akin. No? Okay. So, meron ka ba gusto mong i-add on? Ang tanong na lang, paano? Which is the next episode. Actually, panoorin nyo yung ating episodes. No? Kung how we're going to discover your ikigai, discover your why. Pero ito lang yan. No? Pinakamabilis na assessment to find your why is ano yung mga, ayun nga, sabi ni Dom, ano yung napapagising sa'yo sa umaga. You have to look deeper into those things para makita mo. Minsan kasi nakita natin out of necessity kasi kailangan pumasok sa trabaho eh. Pero bakit kailangan pumasok sa trabaho? Kasi para magkapera. Bakit kailangan magkapera? That's how you actually backtrack and get to know your why. No? So mahabang topic siya, pero yun lang, importante, naintindihan natin na if we're anchored to our core, naka-core tayo sa why natin,
it's easier to actually push through and become successful. No? Yung hustle natin becomes better hustle na. Hindi na lang siya nag-hustle and grind ka na lang na pagod ka, burnout ka at the end of the day. Yung why mo, no, para mag-revenge kay ex. Ay, yung mga ganun. Pwede. Mas clear. Wag naman sa Pero yes. Siguro, eto, ano na lang, huling, ano yung, what are the things or last messages nyo, lalo na sa mga creative entrepreneurs na nakikinig sa atin ngayon, no? Ano yung sa tingin nyo magiging payo or advice nyo for them in this industry? Go Dom. Dom. Well, yung payo sa akin talaga ng ano, which is sa inyo ko na din sabihin is just do it talaga. Nike. Just do it and never give up. Ayun lang talaga. Hindi mo lang kailangan pang palawakin pa or pa-complex pa. It's in the word itself. Gusto mo pumasok sa umaga, do it. Gusto mo kumain, do it. And never give up. Ito, siguro, para mas lagyan pa natin ng ano, yung mga gusto mag-start or nag-i-struggle na, para mas clear kung sino yung gusto nating sabihan ng advice. Resign. We've been there. Resign. Best decision ever. Hindi, I think yung start or struggling, meron pa rin talagang liwanag sa bawat ginagawa natin eh. Parang laging, ako nga ang paniniwala ko, matatapos din yan. This to Ang shall ganun. pass. To the point na, yun nga, kadugtong ng sinabi ni Dom, na basta gawin lang natin yung trabaho. Parang ganun. Matatapos din. Magugulat na lang din tayo kumita ng pala tayo ng mas malaki or yun nga, nasayahan yung kliyente, mga ganyan. So, matatapos din talaga. Parang part kasi talaga ng buhay yung challenge and struggle. Ako na gets ko yun. Nakasama yun sa laro na may times na matatalo ka, may times na mahihirapan ka. Pero pag naintindihan mo nakasama yon, parang sasayawan mo na lang yung ganong klaseng sitwasyon to the point na, yun nga, matatapos din naman yon. So, kung meron man kayong ganong klaseng nararanasan, matatapos din yan. Yun, parang ganon. Nice. Ikaw na. Ako naman po siguro, look before you leap and while you're leaping, enjoy the process. So I think, yun, nabasa ko rin siya kay David Ogilvy, isang advertiser din po siya na owner. Sabi niya na whenever you do something, you should first, looking means knowing the industry, knowing where you're going to leap, where you're going to go. Tapos while you're in that flying moment or fleeting moment, you should enjoy whether hindi mo na kaya, enjoy mo lang yun kasi that's really part of the process. Na whatever that you're dreaming of, it's gonna be there if you just want to do it and not give up. Wow. Connected to yun. Nice. Okay, sige. Ako last siguro, stop chasing money. Kasi ito, real talk, kanina common ground naman natin is pera, why we do things, why we actually hustle, di ba? Pero in a deeper level, we don't chase money. Kasi kung clear sa'yo yung why mo, no, why you're doing things, and you will be valuable enough, no, na dahil clear sa'yo yung why mo, people will actually be the one to chase you. Or you will attract the right person. Yung mga nag-struggle dyan maghanap ng clients, or paano magsimula, or paano yung right circle, if you keep on chasing money, tatakbuhan ka ng pera. Kasi hinahabol mo eh. Don't So kung chase di mo money. hinabol ang pera, hindi sila tatakbo. Diba? Money will Stop chase. chasing money, let money chase you. Yes. No? We don't chase, we attract. Guys. So make sure that in the process, sabi nga nila, no, kailangan trust the process, enjoy it, no. Wag mong hayaan yung sarili mo na ma-discourage agad-agad kasi ang industry na to, whatever industry man, whatever work that you have, no, wala namang madali eh. Wala naman talaga. Lahat may paghihirap na dapat Alam mo pagdaanan. ang madali? Ano? Ang sumuko. Ay, yun. Yun yung pinakamadali Exactly. talaga. Again, going back doon, no? So, sabi nga ni Eb, ano sabi mo, bro? Ano yung pinakamadaling gawin? Ang pinakamadaling gawin ay sumuko. Tama. Kasi pag sumuko ka, wala na.
yun na yun. Pero Wala ka ng hanggang doon ka problema. na lang. Wala ka na Wala ka talagang ng problema. Mas marami. And to be honest, Wala ka hindi. ng pera. Pag sumuko ka, hindi siya yung hindi mawawala yung problema. You're just actually making more problems. Di ba? Kaya nga yung sasabi nila na tulugan mo daw yung problema. Parang, after that, pagising mo, problema pa rin naman yun eh. You have to really face it up front. No? And huwag kayong matakot. Kasi at the end of the day, sabi nga ni Eb, this too shall pass. No? Na lahat naman ng pagdadaanan, lahat ng bagay may proseso, lilipas din. Pero ang tanong, yung point A mo, lahat kayo nag-start sa point A pero yung iba nasa point Z na, ikaw nasa point B ka pa rin. No? So yung mindset na would you actually react to the things that you have to do? Na nang experience ka na ng struggle, na yun, yung mga life challenges na na-share nyo kanina, napagdaanan nyo yun, ang response nyo doon is tumigil o sumuko na, sabi nga ni Eb. Kasi yun yung pinakamadaling option eh. Sumuko, mag-give up. Nandun ka pa rin at the end of the day. Hindi naman siya na-solve eh. Pero if you actually face it upfront, sabi nga nito, look before you leap. No? Tiningnan mo. And then, you enjoy the process. And to be honest, I've always been fan of this, no, na marirealize mo, sumakses ka eh. Step by the step. Step by the step eh, di ba? Improve Look, ka. listen, and learn. Look, listen, and learn. Okay, so, marirealize mo lang na you're getting there. Malayo ka na sa pinagsimulan mo. Okay, so with that, no, I think all my guests here, no, si Nab, si Evan, si Dom. And that's a wrap for this episode. Hopefully, guys, no, sa mga nanood nito at makakapanood pa, marami kayo natutunan regarding hustle, no, freelancing, and of course, in the creative industry. And sa mga stories na nakiwento nila dito, we really look forward na makatulong sa inyo in any way or another. So, make sure if you have some insights or may mga tanong din kayo, no, please comment it on the comment section. And make sure din na naka-hit yung bell button and naka-subscribe kayo. And share nyo na rin, no, para kung alam nyo na natulungan kayo na tong video na to, make sure na matulungan nyo rin yung iba sa pag-share nyo. So, yun lang. See you on our next episode.